Yan po mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik at meron akong ituturong mga topic o mga mahalagang ritual na makakatulong sa mga taong nabibiktima ng mga espiritual na sakit tulad ng kulam, barang, palipad hangin, tigal po. Ito po mga kapatid ay pinag-isipan ko po ng mabuti kung ibabahagi ko po ito o sasaralihin ko lang ang isang turo ng matandang batikan sa larangan ng panggagamot upang maprotektahan o maproteksyonan ang taong may karamdaman o nabiktima ng isang itim na mahika tulad ng pangkukulam. Yan po mga kapatid at aking tatalakayin at isa-isahin natin ang mga sangkap yan at mga ang dapat kailanganin sa pagsasagawa ng ritual na ito. Ito po mga kapatid ay hindi po ito kaliwa. Ito po ay pangkanan lamang po ninyo. Pangkanan lamang po ito sa mga taong nabiktima lamang po ang makakapagpagana nito. Hindi po ito magagamit ng mangkukulam o sino mang mangkukulam na aki ituturo ito. Hindi magagamit ng mga mangkukulam ang mga pamamarang ito sapagkat kung kasamaan ang kanilang ginagawa at meron silang proteksyon na ito na ganito ay babalik sa kanila ang kanilang ginagawang kasamaan. Ang taong nabibiktima lamang po ng mga kulam at wala pong alam sa larangan ng espiritual, maganda po itong gawin ninyong proteksyon sa inyong sarili at aking tatalakayin ang 10 sign o 10 pamamaraan para ninyo yung pamamaraan ko. Yan. Ito po itinuro ng isang matanda sa akin na batikan sa manggagamot. Yan. Yan. Nagpaalam na rin ako sa kanya na aking ibabahagi ang bidyong ito sapagkat pumayag na lamang po siya sapagkat para din po sa pagtulong po sa mga taong nabiktima ng mga kulam o itim na mahika. Ayan. Bago po ako magsisimula ay binabati ko ang aking mga sa mga pasyente kong nagpapagamot sa akin at patuloy na naniniwala. Binabati ko po kayo sa mga kaibigan kong mga manggagamot, mga antingero-antingera, mga supremo na mga kilala kong mga manggagamot. Ayan, mga babaylan na mga hindi po gumagamit ng mga kaliwa. Ayan, binabati ko po kayo ng magandang hapon po sa lahat. Ayan po. Ito po ang mga pamamaraan para isagawa ninyo. Sundin lamang po ninyo ang 10 pamamaraan mga kapatid. Ito po ang unang-una. Ito. Kung biktima ka ng pangungulam, ay may mga paraan ito ngayon na para maibalik mo sa mangkukulam ang porwisyo na ginagawa niya sa iyo. Yan. Narito ang pamamaraan. Ito po ang inyong gagawin mga kapatid. Ito po ay tested mga kapatid. Ito din po ang nagligtas sa akin dati nung ako'y binira rin ng aking kamag-anak na yan lang sa aming lugar na gawa ng inggit at may nakaalitan lang ako. Ito ang ginawa ko mga kapatid. Yan, kung sakaling mapanood man nila ito ay di nila ito magagamit sapagkat alam namin na ang mga taong nabibiktima lang po ang mga makakagamit nito. Ayan. Narito ang pamamaraan mga kapatid. Kumuha ka ng isang malinis at maliit na glass jar ng isang kape o mayonnaise, pickles o etc. at iba pa. Ito mga kapatid, kumuha ka ng isang malinis, yung may takip po ha mga kapatid. Yan. Kunyari ito mga kapatid. Kung magsasagawa po kayo nito, kayo lamang po ang gagawa nito at wala pong ibang tao at wala pong nakakaalam na inyong mga kapatid o kung kayo ay nabibiktima. Wala pong dapat na makakaalam. Ito yung pangalawa mga kapatid. Punuin po ninyo lamang ng mga aspile, karayom, blade, o anumang bagay na nakakatusok, matulis na pwedeng magkasya sa maliliit na garapon. Ay po, maganda po yan ang mga aking mga sinabi. Ilalagay po ninyo dito sa loob. Kunyari ito po yung glass jar. Sa loob ang mga sangkap na yon. Mas maganda po yung may mga kinakalawang uluma ng mga
pako, aspili, blade, karayom, mas maganda yon mga kapatid. Yan. At itong pangatlong pamamaraan, punuin ninyo ng inyong ihi ang garapon. Kung babae ang biktima, mas effective kung ang ihi ay alam niyo na po yan, merong pong dalaw. Mas maganda po at effective po yun pag yun po ang inyong inilagay sa garapon. Kasama po yung mga nabanggit ko nung ikalawang sumusunod. Ayan. Pangatlo, kumuha po kayo ng papel mga kapatid. Kunyari ito po yung papel. Susulatan po ninyo na inyong kahilingan dyan sa loob at ilalagay ninyo sa garapon na iyon. Na kung sakaling kayo ay pipinsalain o ano po mga kapatid, o kayo ay gagawan ng masama, ay babalik po sa taong gumawa at nagpagawa. Antimano po mga kapatid, pag yun po kayo po ay biniktima, ay talagang babalik po sa gumawa sa iyo ng masama. Yan ang ginawa nila sa iyo. Yan, gagawa ka ng kahilingan doon. Siyempre ano na rin po mga kapatid, yung mga kahilingan mo na sana hindi na ako tatablan ng mga itim na mahika, ako ay gumaling. Kung sakaling gagawan man nila ako ng masama, ay babalik sa kanila. Ayan, pupuluputin po ninyo yung inyong sinulat at ilagay po ninyo sa sa garapon na yon. At takpan na ninyo ang garapon, lagyan ninyo ng scotch tape yung dito sa bunganga para hindi po masira o mabasag ang takip nito. Ayan. Ikalimang pamamaraan, maghukay ka na may lalim na isang ruler ang lalim. Yan. At doon mo ibaon ang garapon. Ayan. Po mga kapatid, maghukay ka po ng ng isang sa lupa ng mahigit isang 12 inches po sa ruler ang lalim bago nyo ilagay doon ang garapon na inyong nilagyan ng mga pako, mga aspili doon. At ika-anim mga kapatid na pamamaraan, hindi dapat magalaw ang bote habang nakabaon sa hukay ang inyong nilagay na glass jar. Yan. Hindi ka tatablan ng anumang kulam. Kung ano ang gagawin sa iyo ay babalik ang kulam sa mismong nangungulam. Ayan. Kaya siguraduhin na hindi taniman o busy place ang lugar na pinagbaunan ng bote. Ayun po, siguraduhin po ninyo na bakanting lote po yon, na hindi po mahuhukay ng mga taong nakakaalam nun. Talagang kayo lang po ang nakakaalam ng mga pamamaraan na yan. Yan. Kahit sa pinakamalayong lugar mo ibaon ang boteng ito, ay okay lang po mga kapatid, basta't nakabaon sa lupa. Ayan. Ikawalong pamamaraan, kung may malayong lugar, sa malayong lugar ang nakabaon at hindi makakasiguro kung nagalaw ang mga ito, muling gumawa ng proteksyon pagkatapos ng taon. Ayan po. Pagkatapos po ng isang taon, o kunyari ngayon kayo gumawa, ngayong petsa 10 ng April ay yun po ang expiry date niya. Gagawa ulit kayo ng panibago. Ayan. At tuwing umaga at gabi ay manalangin po kayo. Yan, manalangin po kayo, ganto ganyan. Sana hindi na po ako tatablan ng kulam. Kung may mga pagkakasala man ako, ay papatawarin ako ng aking mga nagkakasala o mga nakakaaway ko o nakasamaan ko ng loob. Para po mga kapatid, at hindi po tatalab sa inyo ang mga ginagawa sa inyo ng mga mangkukulam na yan. Kasi po karamihan ngayon mga kapatid ay maliit lang na bagay, hindi lang napagkasunduan, ay nadadaan sa ganung dahas. Ayan, naway maitulong ako sa pamamarang ito ngayon sa inyo. Naway kung magustuhan po ninyo ang pamamarang ito, ay paki-follow na lang po ang aking Facebook page at YouTube channel ko na Maestro Apo. Ayan, at saka yung ko mga kapatid, yung Facebook page, official Facebook page ko na Hashim Sandalpon Tetragrammaton. Marami pa akong ibabahagi sa inyo mga kapatid. Ito pong ritual na ito mga kapatid ay kanan po ito mga kapatid, ha, hindi po ito kaliwa. Hindi po ito kaliwa sapagkat
may mga ritual kasi mga kapatid na mga kaliwa, may ritual din na kanan. Kaya kanan lang ang mga ginagawa kong ritual, hindi ako gumagawa ng kaliwa dahil ayaw ko na bumalik sa akin o mawalan ako ng kakayahang makapagamot dahil sa pag-aabuso sa ating ano sa ating kapwa. Ayan lang mga kapatid ang aking itinuro sa inyo. Ayan. Naway mag-ingat po tayo palagi mga kapatid at panatilihin po natin ang ating kaligtasan. Ayan, sa mga saan man tayo naroon mga kapatid ay mag-ingat tayo. Ayan. At sana malayo tayo sa sakit at karamdaman. Ingatan po natin ang ating sarili at mahalin po sapagkat isa lang po ang ating buhay. Ayan. Ang susunod naman po nating tatalakayin ay kung ang third eye ba. Yan, isa pong request ng ating mga kapatid kung paano po malalaman kung bukas na ang inyong third eye. Ayan po ang sunod nating tatalakayin. Ayan, at meron kakatapos ko lang kanina na nanggamot sa online. Ayan, from Sibalom. Yan, pumunta sila dito talaga sa bahay at pinatingin ng kanyang anak, ang tatay niya, sapagkat grabe na po talaga ang panahon ngayon mga kapatid. Grabe na ang kasamaan. Dahil sa inggit ay nagagawan ng masama ang kanilang kapwa na hindi nila alam kung maganda ba ito o mabuti. Ay lang hiling ko sa aking pasyente na yon, naway gumaling siya at tuloy-tuloy na ang kanyang kagalingan sa aking pagagamot at wag siyang mawalan ng pag-asa sa kanyang karamdaman. Kung ano man ang kanyang kasalanan ay kailangan niya magsisi mga kapatid at tulungan niya ang kanyang sarili sa kanyang ikakagaling mga kapatid. May pag-asa pa yun mga kapatid pag naagapan natin ng paggamot. Ayan. Ang kanyang sakit ay physical, ay sinabay lang ang spiritual para hindi mahalata at malalaman lang ng kanilang kamag-anak ay physical lang. Ngunit nung tinignan ko kanina ay may spiritual, dala ng inggit. Yun lang mga kapatid. Shout out sa inyo sa mga nagtitiwala sa akin na magpagamot, sa nagpapagawa sa akin ng pangontra. Ayan. PM lang kayo sa akin mga kapatid. Hindi ko po pinopost ang aking mga pangontra na mga sapagkat marami pong mga manggagamot ngayon na sinusulot ang sinisiraan, ganto ganyan. Kaya pag gusto niyo magpagawa sa akin ay lang po mga kapatid, ay mag-PM lang kayo. At kung magkasunduan tayo sa aking presyo na panggagamot ay ang aking presyo sa paggawa ng pangontra ay okay naman po. Pero kung hindi po ninyo kaya ay di naman po ako namimilit mga kapatid. Kung pwede naman mapag-usapan o nagkakasundo naman tayo sa budget sa pagpapagawa ng pangontra ay natin mga kapatid, gagawin natin. Ayan lang. Hanggang dito na lamang po mga kapatid. Ingat po tayo palagi.